Hello po, mga kapatid. Magandang araw po, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon sa inyo pong lahat. Ano man pong oras makakarating po ang live po na ito at anumang oras po mapapanood ng lahat ng mga nanonood ang video po na ito, mga kapatid. At nakakalungkot po mga kapatid, yung mga nangyayari ngayon talaga sa relihiyon po na itinuring po natin na dapat sana magtuturo sa atin ng kabutihan, ng pag-ibig, ng mga magagandang mga values, mga kapatid. Kaya lang ito pong religion ngayon na pinagugulan po natin ng dekadang mga panahon sa paglilingkod po natin. Nakabuo po tayo ng pamilya outside our biological family. Nakabuo po tayo ng relasyon na itinuring po natin na higit pa sa pamilya na nakagisnan po natin, mga kapatid. Nakakalungkot po dahil marami po tayong ininvest. Unang-una, yung sa atin pong yung pong panahon natin, yung kakayahan natin, yung financial or in kind, marami po tayong ininvest dyan, mga kapatid. Sabi ni Brother Ronnie Kipoy de Rosario, good evening po bro. Sabi ni Brother Jerry James Conde, good evening, good day po bro. Kakauwi lang po namin galing po sa immigration office. At yun, nakuha ko na po yung resident ID ko po. Salamat sa Diyos. Na-delay lang kasi ang layo po. Sobrang layo. Nagsuka nga po ako kaninang biyahe papunta. Tapos nung pauwi, ako na yung pinag-drive. Ayun. So going back, mga kapatid. Yun po kasi, mga kapatid, nakakalungkot po yung mga nangyayari sa atin ngayon. Kagaya po nung kwento ni Brother Monlaw na taga Qatar na ganun po yung ginawa. Biruin mo, aside from tumulong na lumaban ng ubusan, nag-loan ng 4 million plus pesos, tapos hindi nyo man binayaran. Kung binayaran nyo man, kulang pa, may utang pa kayo, may balance pa kayo na more than 1 million pesos. Tapos nagkaroon lang ng tanong, pati yung kanyang kabuhayan, idadamay po ninyo? Anong klase kayong mga nagsasadyos ngayon at nagpapakilalang sa Diyos na kiniklaim ninyo kayo lang ang maliligtas? Tapos pati yung mga kapatid na nung landlord niya, kinausap ninyo para lumipat yung kapatid. Hindi na kayo naawa doon sa kapatid. Meron siyang maliit na bata na paslit. Nasaan ang pag-ibig nyo ngayon? Resty Reyes. Tapos sasabihin mo, Resty Reyes, na hindi credited sa langit yung ginawa ni Monlaw. Bakit? Kasosyo ka ba ng Diyos sa langit? Para sabihin mo na hindi credited yung kanyang ginawang kabutihan na out of good faith, kahit na tumututol kayo, pero yung budhi niya, yung pinakinggan niya, kaya ibinahagi niya yung parte ng kanyang pagkatao. Ngayon, papasamain ninyo yung kapatid.
pati yung kanyang ikabubuhay, hindi nyo iniisip na pag naapektuhan yung kanyang kabuhayan, pati yung asawa niya, pati yung anak niya, maaapektuhan. 4 na taon na ninyong itinuturo, pinag-aaralan ang pag-ibig. Pero, meron ba kayong natutunan? Ikaw, Daniel Rason, 4 na taon mo nang itinuturo yung pag-ibig at pagpapatawad. Ikaw mismo, hindi ka natututo. Kahit mag-aral ka ng mag-aral ng Biblia, hindi kayo darating sa pagkatuto. Bakit? Wala na ang Espiritu Santo ng Diyos dyan. Ngayon sasabihin mo, wala na daw ang Diyos sa atin. Abay, totoo naman. Patunayan mo. Patunayan mong nandyan pa ang Diyos. Kasi, kung nandyan pa ang Diyos, hindi mawawala ang hustisya. Kasi ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Diyos ng kapayapaan. Meron ba kayong kapayapaan dyan? Hindi. Kayo, pamilya kayo, nagkakagulo. Hindi ba totoo, Daniel Rason, na idinimanda ng tatay mo yung kanyang kapatid na kapatid din sa pananampalataya at ikaw pa mismo ang nagbigay ng abogado sa tatay mo? Daniel Rason? Kaya alam nyo po mga kapatid, ano lang po, pag malasakitan po ninyo inyong mga kaluluwa mga kapatid, wag po kayong, sabi nga ni Brad Monlaw, mga kapatid, nung panahon ni Brother Eli, malaya tayong pakinggan lahat para paghambingin, pagkumparahin yung mga bagay-bagay. O bakit ngayon takot kayo na makinig yung mga tao, mga kapatid, doon sa Broccoli TV? Bakit takot na takot kayo na makinig yung mga kapatid doon kay Kuya Adel? Ngayon, bakit kayo takot na makinig ang mga kapatid kay Badong? Sabi nga ni Sis Nikki, aba, mahiya naman kayo. Pero mo, 15 years akong nagtitiis na sumusunod sa mabuting aral na itinuro ni Brother Eli. Tapos, nakinig lang ako kay Badong na to. Tiniwalag nyo na ako? Nasaan ang hustisya nun? Sabi ni Sis Nikki, meron lang po akong inihintay na aakyat mga kapatid. I-ano po natin. Brad Ariel Estanislao, kung po pwede po kayo, join ko po kayo ha. Abang inihintay ko po yung si Sis Nikki. Yun po mga kapatid. Tapos ngayon po yung pong mga manggagawa, mga kapatid. Ano na rin po sila? Mababagsik na rin po sila mga kapatid. Wala na po yung espiritu ng kaamuan, espiritu ng kahinhinan. Ngayon, mananatili pa po ba kayo dyan, Brad Josel Malyari? Pare-pareho kayo maiimpyerno. Di ko kayo tinatakot. Dahil alam ninyo na yung kademonyuhan, alam mo yun, Brad Josel, alam mo yun na itong si Daniel Rason mahilig pumatong. Kaya ngayon ang bagong pangalan niya, sa bagay marami siyang pangalan Boy Bawang pa. Ano pa? Boy Credit Grabber. Ano pa? Boy Patong. Mahilig siyang pumatong. Hindi ba, mga kapatid, na kahit humipo, bawal sa isang lalaki na umipo sa babae kung hindi naman niya asawa. Tumingin pa nga lang kasalanan na Ang tumingin sa babae na may masamang mata ay nagkakasala ng pangangalon niya. Tapos hindi pa naman kayo kasal, papatungan mo sa kotse pa.
Sino ngayon ang invalid ang kabutihang ginagawa? Ikaw ba, Daniel Rason, o itong si Brad Monlao? Ayan, ang daming mga kapatid na nag-iiyakan kahapon doon sa video na napakinggan nila. Bakit? Tingnan nyo yung kapatid. Ano, ang linis ng kalooban ng kapatid. Kagabi, meron akong nakausap na kapatid sa Europe. Umiiyak yung kapatid. Sabi niya, Brad Badong, pasensya na po kayo ha. Gusto ko lang pong mailabas yung nasa kalooban ko po na hindi ko po mailabas. Yun, nag-start na po siyang mag-breakout, umiiyak. Lumaban po kami ng ubusan, nangutang kami para sa gawain. Tapos, nung magkasakit po ako, hindi man lang po ako tinulungan, sabi nung kapatid. Tapos ito pong si Jehu, sabi niya ganyan, yung pong Brad Jehu. Sino po ba yung manggagawa niyo? Sabi ko ganyan. Brad Jehu daw. Ay, taku, sabi ko, kailan lang yan nagmanggagawa? Tsaka mukha pa lang niya, mukhang tarsier na ano, na malnourished. Tapos didistino ka, para kang hari, para kang paraon sa mga kapatid sa lokal. Sino ka ba? Kung buhay lang si Brother Eli, naku, nakatikim ka na ng kalalagyan mo, at isa pa tong Randy Mangilima na to. Manggagawang kanin lang din tong Randy Mangilima na to eh. Kaya ka lang naman napunta dyan sa Finland eh. Ireland ba o Finland? Basta kahit whichever country sa Europe. Dahil dyan sa asawa mo eh. At kaya ka lang naman napangasawa niyan dahil manggagawa ka. Sa Pampanga pa lang, ang dami mo ng kaso. Randy Mangiliman, magpatong-patong pa kayo ng mga kapatid mo. Kahit may ipatong mo pa yung kapatid mong si Rodel Mangiliman, nanuknukan din ng sinungaling. Magpatong-patong pa kayo, wala akong pakialam sa inyo. Bakit? Biruin nyo, nagmamatigas kayo sa kasinungalingan. Ang sabi ng Biblia, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, kayo'y sa inyong amang dyablo. Ang nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin, siya isang mamamatay tao buhat pa ng una. Pagka nagsasalita siya, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Sino ngayon ang ama ng kasinungalingan? Sino ngayon ang ama nyo? Hindi ba si Satanas? Randy Mangiliman? Hindi ba Satanas ang ama ninyo? Rodel Mangiliman? Hindi ka na naawa sa pamilya mo? Sa bagay, maliliit pa naman yung mga bata mo. Kahit kumampi kayo kay Satanas, maliligtas pa rin yung mga anak nyo, bata pa eh. Hindi ka na naawa? Kakala ko bang mahal na mahal mo yung asawa mo, si Sislanlan? Kung mahal mo talaga ang asawa mo, lalayas ka dyan. Kahit mawalan ka ng pakinabang, kahit magdildil kayo ng asin. Di ba tinuro ni Brad Eli yun? Mas maigi pa na magdildil ng asin kesa sa na meron kang Diyos, kesa sa kumakain ka nga ng lechon, kumakain ka nga ng steak, pero wala kang Diyos sa buhay. Kaya, yun po mga kapatid. Sabi nga ilan na yung pagkadating ko dito, hinawakan ko na yung cellphone ko kasi hindi ko maano kanina dahil nahihilo po ako. Ilang beses akong nagsuka kanina. Tapos ako yung pinag-drive kaninang pauwi. So, ngayon ko lang nahawakan ng maayos yung cellphone ko para makasagot, makareply sa mga kapatid. At ayun nga, meron tumawag sa akin na, bro, gusto ko lang ipaabot sa iyo na talagang meron silang ginagawang pinaplano laban sa iyo. Sabi ko, hindi po ako natatakot. Sabi ko ganyan. Kahit anong gawin nilang pagpaplano na pasamain ako, hindi po ako natatakot. Sabi ko ganyan. Hinihintay ko nga, patayin nila ako eh.
Expected ko na yon. And anticipated ko na yon. Ang Panginoong Hesukristo nga pinatay eh. Ang Panginoong Hesukristo nga inalimura eh. Ang Panginoong Hesukristo nga pinasama eh. Ano pa ba? Mag-isip kayo mga kapatid kung anong hindi ginawa sa Panginoong Hesukristo. Lahat ng masakit ginawa sa Panginoong Hesukristo. Igit pa ba tayo sa ating Panginoong Hesukristo? Sabi ng Panginoong Hesukristo, walang alipin na lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako kanilang pinag-usig, kayo man pag-uusigin din. Ba't tayo matatakot usigin? Mga kapatid, huwag kayong matatakot na usigin ng sino man. Huwag kayong matatakot. Manindigan po kayo sa katotohanan. Kung ang Panginoong Hesukristo natin, tandaan niyo po mga kapatid, sabi ng Biblia, ang sino mang magmakaila sa akin, ikakaila ko siya sa araw ng paghukom. Ngayon po ang panahon para manindigan, mga kapatid. Ngayon ang panahon para pumanig sa katotohanan. Sabi po ng Panginoong Hesukristo yun eh. Ang sino mang magmakaila sa akin, ikakaila ko din siya. Panginoon, nagpalayas din kami ng mga demonyo, mga masamang espiritu sa iyong pangalan. Gumawa din kami ng mga tanda at himala sa iyong pangalan. Sino kayo? Sabi ng Panginoong Hesukristo, hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo, magsilayas kayo. Sabi ng Panginoong Hesukristo, sa kolokyal na pananalita natin sa panahon ngayon, huyu. Mauhuyo kayo. Kaya ikaw, Brad Josel Malyari, maninindigan ka dyan, magmamatigas ka dyan, mahuhuyo ka sa Diyos. Mahuhuyo ka sa Panginoong Hesukristo. Sis Luz, magmamatigas ka dyan, ikakaila ka rin ng Panginoong Hesukristo. Alam na alam mong mali na yan. At alam na alam mo sa sarili mo na mali, hindi tama ang sinabi mo, na labas ng MCGI Colorum kahit gumawa ka pa ng mabuti, hindi credited. Sis Luz, ang tanda-tanda mo nang nagbabasa ng Biblia, tapos nanindigan ka dyan sa mali. Paninindigan nyo, kasi binili ni Brother Eli na si kapatid na Daniel, ang kalaban ni kapatid na Daniel, kalaban ko, sabi ni Brother Eli. Hindi ba po pwedeng magkamali si Brother Eli? Kung ang Diyos nga mismo ang nagtalaga, ang humirang kay Saul, pero napahamak si Saul. Ang Diyos na mismo ang nagtalaga nun, ha? Nakikita niya yung puso ng tao, pero nagkamali pa si Saul. Si Brother Eli, nakita niya ba yung puso ng papalit sa kanya? Hindi. Alam ba ni Brother Eli na tatraido rin siya ni Daniel Rason? Na pamangkin niya mismo? Hindi eh. Ang Panginoong Hesukristo nga eh. Nung inihalal niya si Judas, alam ba niya kung ano yung nasa kalooban ni Judas? Alam niya. Pero binigyan niya ng pagkakataon at pag-asa si Judas. Anong ginawa ni Judas? Nagtraidor. Ganyan din ang ginawa ni Daniel Rason kay Brother Eli. Kaya anong nangyayari sa mga kapatid, nangangalat? Kaya alam mo, Daniel Rason, dapat sana ikaw yung refuge ng mga kapatid na ipinagbili ni Brother Eli. Naaapi ang mga kapatid sa mga tiwali mong mga KNP, sa mga hinayupak mong mga KNP. Naaapi ang mga kapatid dahil sa mga hinayupak mong mga manggagawang kanin. Ano bang trabaho mo, Resty Reyes? Bakit nakabili ka ng mansyon sa Villa Angelina? Ano bang trabaho mo, Resty Reyes? Bakit yung iyong sasakyan ay nakaset up pa? Pinagmamalaki mo pa. Ano bang trabaho mo, Efren Baking? Bakit ka na
nakapagpagawa ng mansion dyan sa sa Magalang. At meron ka pang bahay dyan sa Highview. Ano bang trabaho ninyo? Hindi ba bawal sa isang ministro na mag-ipon ng kayamanan sa lupa? Bawal ng Panginoong Hesukristo yun. Sabi ng Panginoong Hesukristo, huwag kayong mag-iipon ng kayamanan sa lupa. Bakit nag-iipon kayo ngayon? Kasi alam ninyo sa sarili ninyo na hindi na kayo sa Diyos. Tapos, magsasalita kayo, iiyak-iyak kayo, ulul, gago, tanga. Kahit umiyak pa kayo ng bato diyan, wala, hindi nyo na magogoyo ang mga kapatid. Ikaw, Robert, nabowa ka. Ilang araw na lang, naku. Hay, naku. Mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, hintayin ninyo yung magsasalita. Malapit na, mga kapatid. Ewan ko lang kung saan magtatago yung mga yan. Kahit saan pa sila magtago. Naku, mga kapatid, masusurpresa kayo. Masusurpresa kayo, mga kapatid. Kahit saan ka pa magtago, Efren Baking. Kahit saan ka pa magtago, Resty Reyes. Kahit saan ka pa magtago, Daniel Rason. Kahit saan ka pa magtago, Robert Naboa. Ay, naku. Mga kapatid, ang masasabi ko lang, hintayin nyo lang po yung magsasalita. Grupo po yun ng mga manggagawa. Take note of that, mga kapatid. Grupo. Grupo po yun ng mga manggagawa. Ha? Take note of that word. Grupo ng mga manggagawa, pagka po yun ang mga lumabas at nagsalita, magtago na kayo, Daniel Rason, kung saan kayo pwedeng magtago. Magtago na kayo, Efren Baking, kung saan kayo po pwedeng magtago na hindi kayo po pwedeng mahuli ng gobyerno. Kung kaninong gobyerno yon, hindi ko alam. At hindi ko sasabihin. Hindi ko alam. Alam ko yon. Pero hindi ko sasabihin. Magtago na kayo, Resty Reyes. Naku. Yari kayo. Magtago na kayo, Robert Naboa. Naku, kahit saan kayo magtago, yung mga gobyerno na yon, mga gobyerno, ay naku, po pwede kayong damputin kahit saan kayong panig ng mundo naroroon. Yan. Binibigyan ko na kayo ng para ngayon pa lang, maglakad na kayo at makapagtago. Pero, alam ninyo, Daniel Rason, alam ninyo, Efren Baking, alam ninyo, Resty Reyes, alam ninyo, Robert Naboa, hindi kayo makakapagtago sa gobyerno ng Diyos. Pagka ang gobyerno ng Diyos ang kumilos, po pwede niyang pakilusin yung mga gobyerno sa mundo, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, sabi nga nung mga kausap ko na yon, pagka kami ang lumabas, umupo ka na lang dyan at manood. Kami naman ang iyong panonoorin. Mag-relax ka na lang, Brad Badong, dahil naawa na kami sa'yo. At pagka nakikita ka naming umiiyak sa mga video mo, parang dinudurog ang aming mga puso. Sabi ko nga doon sa kapatid, kasi hindi po pwedeng hindi ka maiyak pagka nalaman mo na yung mga kapatid inaapi. Brad Joseph, kung talagang mahal ninyo ang Diyos, mahal ninyo ang kapatiran, naaapi ang mga kapatid, tapos wala kayong ginagawa. Mga KNP, wala kayong ginagawa,
Kung talagang mahal ninyo ang Diyos, mga kapatid, bakit wala kayong ginagawa? Yun po mga kapatid, at sana mga kapatid, huwag kayong manghihimagod na ipagmalasakit natin ang mga kapatid natin na pinagdidilim ng ang kaisipan ni Daniel Rason. Huwag po kayong papayag mga kapatid na tuluyan na ma-brainwash ni Daniel Rason ang ating pong mga kapatid. Ipagmalasakit po natin sila mga kapatid at konting panahon na lang po mga kapatid. At alam ko, hindi lang ako, hindi lang yung mga kapatid na inihintay ko, hindi lang si Brad Monlao, hindi lang si Brad CJ, hindi lang yung nasa Broccoli TV, hindi lang yung Kuya Adel. Ang pakiusap ko lang sa'yo, Kuya Adel, at saka doon sa mga Broccoli TV, huwag nyo namang anuhin yung mga kapatid na gusto pang maniwala sa Diyos. Choice nila yon kung maniniwala sila sa Diyos, pero wag niyong i-instill sa kanila na tapos papasamahin ninyo si Brother Eli. Choice nila yon. Everyone is entitled to his own opinion. Opinion nila yon. Pananampalataya nila yon kung maniniwala sila o magagalit sila kay Brother Eli. Ngayon, kung ayaw nilang magalit kay Brother Eli, problema nila yon. At problema nyo rin yon kung gusto ninyong magalit kay Brother Eli. Wala naman. Tsaka unang-una, patay na si Brother Eli. Merong nagsabi sa akin, sinasabi sa Broccoli TV na may laway ka pa daw ni Bes. Alam niyo po, sabi nga ni Brother CJ, kawalang utang na loob yun na yung tao wala namang ginawang masama sa'yo, papasamain mo. Ganun lang naman po yun mga kapatid. Tao po yun, nagkakamali. Kayo ba, Adel, wala ka bang pagkakamali? Kayo ba, mga nasa Broccoli TV, wala ba kayong pagkakamali? Alam niyo, gamitin niyo lang yung mga utak ninyo. Bakit? Si Brother Eli ba ang kaaway? Hindi ang kaaway si Brother Eli. Gamitin niyo lang ang mga utak ninyo. Kahit awayin ninyo si Brother Eli, pasamain ninyo si Brother Eli, patay na yung tao, wala na siyang magagawa. Sino ang ngayon, buhay? Ito si Daniel Rason. Meron bang tinuro na masama si Brother Eli? Na i-block ang mga kapatid? Wala. Kaya yun lang ang masasabi ko mga kapatid. Sana wag po kayong magsasawa na ipagmalasakit natin. Ipagmalasakit yung mga kapatid without vested interest mga kapatid. Kasi pagka merong vested interest mga kapatid, hindi po maganda yun. At sabi ko nga na marami na po kasi ang experience na na talagang napahamak. Kaya kung tayo talagang nagmamalasakit tayo sa kapatid, sa mga kapatid na mabuksan yung kaisipan, buksan natin sila. Gumawa tayo ng paraan sa paraan ng Diyos na mamulat sila. Sabi ni Brother Brian Miguel, gusto ng mga nasa Broccoli TV na kamuhian si Brother Eli. Tapos tinitira nila doon ang Biblia. Babasahin nila yung talata, tapos tututulan. Alam ninyo, mga kapatid, ang masasabi ko lang, si Kristo po yung salita ng Diyos. Ngayon, pag tinutulan mo ang sabi ng Biblia, ang sino mang sa inyo'y nagtatakwil, ako ang kanyang itinatakwil.
At ang nagtatakwil sa akin, itinatakwil yaong nagsugo sa akin. Matakot kayo. Sino man kayo. Matakot tayo mga kapatid. Sino man tayo. Si Kristo po ang salita ng Diyos. Mga kapatid, pagka yun po ang tinutulan natin, ewan ko lang kung saan tayo paroroon. Kaya yun po mga kapatid, ang payo ko sa lahat ng mga kapatid na nagme-message sa akin, nakakausap ko through phone call, nakakausap ko through video call, at dito po sa mga live, mga videos, na mga kapatid, sabi nga ni Brad John Chichester, wise choice, wise decision to still believe in the existence of God. Kaya alam niyo po mga kapatid, ano lang po tayo, ano lang po tayo, mangapit tayo dun sa magaling na aral. Kanino tayo kakapit? Kay Brother Eli? No! Kanino tayo kakapit? Kay Danielson? Definitely not. Lalo na. Kanino tayo kakapit? Kay Kristo. Kay Kristong daan, katotohanan at buhay. Mga kapatid, paano tayo mauugnay? Paano tayo makakakapit sa ating Panginoong Kristo? Ang sabi po sa 1:17-17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Yung pong pagtalima po natin sa katotohanan, pangangapit po yun at paglakad kay Kristong daan, katotohanan at buhay, mga kapatid. Kaya yun po mga kapatid, huwag tayong matakot, pagkaisan man tayo. Sabi ko nga doon sa kausap ko kanina, kahit 10 milyon, trilyon-trilyong satanas ang magpatong-patong, bakit tayo matatakot? Kanino tayo dapat matakot? Sabi ng Biblia, huwag kayong mga takot sa nagsisipatay ng laman. Matakot kayo doon sa makakapuksa ng inyong mga kaluluwa at espiritu. Sabi ni Brother Wilfredo Abelia Raplisa, Brad Badong, pakibanggit pangalan ko para matiwalag na rin ako. Sabi ni gumawa ka na ng excommunication letter. Brother Wilfredo Abelia Raplisa. Gumawa ka na that I am no longer believing what the Nerason is teaching, preaching in the congregation. Sabihin niyo po, the very reason why I am now rendering my resignation, yun, parang resignation letter sa isang company, because I have observed and noticed the differences of the teachings of the Nerason. Tapos sabihin niyo po, nakapakinig ako kay Badong. Sabi ni Brother Miguel Pascual, huwag tayo matakot kung saan tayo pupunta. Nasa puso natin ang aral ng Diyos. Kaya di iyan lalayo sa atin. Amen, kapatid na Miguel Pascual. Pagka nasa puso mo ang salita ng Diyos, saan ka pupunta? Nasa Diyos ka. Nasa Diyos ka pa rin. Sabi ni Brother Sep Aranza, John 12:48-49, he that rejected me and receiveth not my words hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. For I have not spoken myself, for I have not spoken of myself, but the Father which sent me. He gave me a commandment, what I should say and what I should speak. Sabi ni Macjim Cariaso, Tamabra JR, hindi pagiging panatiko ang mahalin ang kinautangan mo ng loob kung bakit ka namulat sa isang paniniwala na may mali pala.
sa dati mong pinaniniwalaan. Sabi ni Brother Louis Pantoas, bro, paano yung pagpatong ni Rason sa ex-GF niya sa kotse? Na-consummate ba yung pagnanasa or naudlot? I-reserve po natin yan. Sabi naman ni Darling Bautista Arnaiz, dahil sa kapatid na Eli, nakilala ang MCGI na maayos at mabuting relihiyon. Kung matutuloy yang binabalak ng mga manggagawa, mababalita yan sa buong mundo. Malaking kahiyan yan sa MCGI. Chaos na malaki yan. Sana tatagan pa ng Diyos ang kalooban ng mga tunay na kapatid. Amen. Alam niyo po mga kapatid, noong pong nilayasan ng Diyos, itinakwil ng Diyos ang bayang Israel na kanyang panganay. Yan po talaga ang mapapahiya. Mapapahiya po talaga. And yung chaos, kaya tingnan niyo po, laging po may gera. Meron po talagang chaos. Kasi wala na pong kapayapaan. Sino po ba yung kapayapaan? Si Kristo po yung kapayapaan. Mga kapatid, ayun ba yung naging principal, yung ex? Sabi ni Sis Nikki, secret. Sabi ni Sis Paulina, loobin po yan. Din i-reason ko. Nakapakinig ako kay Brad J.R. Badong. Sabi ni Brad Ronnie Kipoy de Rosario, wag mo hayaan na sila magtiwalag sa'yo. Ikaw na po ang kusang umalis, bro. Sabi ni Brother Kipoy de Rosario. Sabi ni Jojen Reed, naalala ko pa si Brother Eli. Dati, yung kapatid na may duda at naguguluhan, naliwanagan after ng consultation. Sabi ni Bess, yan ang nagagawa ng consultation. Lalo pang titibay ang mga kapatid. Amen. Yun po yung malasakit ni Brother Eli sa mga kapatid noong buhay po siya. Sis Nikki, akyat ka. Para meron akong kasamang magsalita sa mga kapatid. Sabi ni Brian Miguel, payo ko po sa mga exiters, huwag po kayo makikinig sa Broccoli TV. Pagdududahin po nila kayo sa mga salita ng Diyos na nasa Biblia. Alam niyo po mga kapatid, wala namang pinagbabawal na Basta ang sabi ng Biblia, anak ko, magtigil ka sa wala kasi yung laptop ko dito, wala rin Biblia ko. Hindi ko pwedeng buksan sa Merong mga restrictions na binibigay ang Diyos. Huwag kang makikinig sa payo ng etc. Ganon. So, bahala po ang mga kapatid na kung makikinig sila doon, they will see the truth, they will know the truth, and they will side to the truth. Ganun lang naman po mga kapatid. Ayaw ni KDR ng consultation kasi mabubuko siya mga tinatangkilik niya. And mabubuko po siya not only because of yung mga tinatangkilik niya. Mabubuko po siya na wala po siyang alam, wala po siyang Espiritu Santo ng Diyos na makakapagbigay lunas sa problema ng mga kapatid. Sis Nikki, akyat ka. Bakit wala kang Sis Nikki? Si Nikki. Ayun. Sis Nikki, akyat ka po. Nag-send ako ng invite. Ayun. Approve. Ayun. Adding na si Sis Nikki. Yun po mga kapatid. At sana po mga kapatid, kagaya nung meron ding kapatid na nag-message sa akin nung nakaraan. Ang haba ng message niya, Sis Nikki. Hello, Sis Nikki! Nawala si Sis Nikki.
Sis Nikki, ba't ka nawala? Sabi ni ni Brad Miguel Pascual, kapag may aral ka, di ka matakot na makinig sa iba-ibang paniniwala kahit naging matalino at nagiging matalas ang pang-amoy mo sa anyo ng masama. Tama po. Sabi ni Sis Fatima Roas Matyong, hello po Brad Badong, kamusta ka na? Ingat ka palagi. Okay naman po, awa po ng Diyos. Sabi ni Nakita Feslak, sabi ni Brother Ronnie Keypoint. Sabi ni Sis Tenten Lab, let us all show respect to everyone. With regards kung makinig o hindi, nalalaman ng tupa ang tinig ng kanyang pastol. Amen. Amen po. Danang, Sis Tenten Lab po yan. Ang po yung sinasabi ko na pabayaan po natin makinig yung tao, mga kapatid, kung kanino po nila gustong makinig. Isa lang po ang masasabi ko, basta po pagka ang tao minamak na po ang Diyos, ano na po yun, nakakatakot na, mga kapatid. Lalo na yung Biblia, you are mocking the Word of God, yung nasa Biblia, yun po yung nakakatakot. Dahil yung pong salita ng Diyos, si Kristo po yun, mga kapatid. Ngayon, sabi nga ni Brad CJ, wala naman tayong against sa mga atheist. Meron kasing atheist. Atheist sila because lumaki silang walang kilalang Diyos. Pero merong mga atheist na they choose to be atheist because of some circumstances. Hello, Sis Nikki. Hello po. Kanina kasi naglipat naglipat po kasi ako ng cellphone kasi yung isa naka-open yung camera. Opo. Ayan po, Sis Nikki. Po kayo ng mga Ano po, hello po. Teka, papatayin ko yung isa. Hello po. Opo, Sis Nikki, narinig ka ng mga kapatid at maraming sumusubaybay sa'yo, Sis Nikki, sa buong mundo. buong mundo na ba? Buong earth? O, sino magpapa-shoutout dyan para matiwalag? Nasaan pa? Baka nagbago na ng isip yung kabila. Hindi na sila masyado ganong kagarapal. Ang gagarapal nila kasi nung mga nakaraan no? Manood lang automatic, naka-red tag, Sarap pag-iuntog. Ang sarap iuntog sa pader. Nasa wish pa ba yun? Alam nyo, Brad, ayun ang katunayan, wala silang Diyos. Malinaw na malinaw. Saka nakakitang nag-aabang sila, Brad, ng manonood tapos ire-red tag nila. Okay lang baga sila? Matapos nilang anyayahan sa mga doktrina? Ganun lang pala ang gagawin nila? At saka, Sis Nikki, hindi lang yung matapos anyayahan sa doktrina. Matapos nilang pakinabangan, matapos nilang gatasan, matapos nilang alipinin, matapos nilang kung ano-ano mang ipinagawa, tapos biglang sasabihin may impyerno. Wala na nga po sa kanila ang Diyos. Hindi na po nakakapagtaka. Marami pa yung mga yan sasabihin. Marami pa yung mga yan gagawin. At saka, Brad, ang labang kasi nila ganito. Napansin ko yan nun pagka may naalis, may nalabas sa kung ano ng dahilan, sasabihin ng mga yan, ay, lumaban sa aral. Laging ganun ang sinasabi nila. Ang galing nila mag-imbento, yung mga yan. Yan ang tatak MCGI. Babasahin ko lang po itong sabi ni Brother Darwin Corpus. Puot ang nasa puso nyo. Yun po yung tanong niya, question mark po Sabi po ni Brother Darwin Corpus, Sis Nikki, kayo po ang puot daw po ang nasa puso natin? Anong puot? Paano mapupuot? Kami nagla-live dito, nagsasalita kami, nakakausap namin yung mga tao. Alam mo, yung puot, yan yung yung nasa pulpito, yung ginagamit, akala mo yung parang nasa korte. Tapos pati yung mga listeners niya, dinadamay niya. Ayun ang mga puot. Ayaw pang sabihin, ayaw pang tukuyin kung sino yung tinutukoy niya. Hindi niya masabi yung badong. At siya madadali siya. Ayun ang may puot. Ang haba-haba na sinasabi. Doon din naman ang bagsak. Anong puot? Paano puot ang... Kiki, sa inahaba-haba man ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy.
Ay, ako na may nagtataka dyan kay KDR, meron siyang programang Let's Get It Straight. Eh, ba't kayo hindi niya madiretsong badong? Correct. Totoo po. Kasi takot po siya. Bakit? Pwede niya naman akong idemanda eh. Bakit? Oral defamation and cyber libel yung ginagawa ko. 'Di ba sabi mo Dan Rason, hindi mo nga binanggit yung oral defamation, alam na alam kung wala kang alam sa batas eh. Bakit cyber yung Ay, oh, Brad, kasi hindi naman niya gagawin yon kasi wala naman kayong paninira laban sa kanya eh. Wala naman kayong paninira eh. Ayun, sabi lang niya yon. Kasi kung ikaw talagang may laban ka, hindi ka na magsasabing maghahabla pa, idediretso na niya. correct. Kayo, wala Alam, kayong alam niyo po, kamalay-malay. alam niyo po si Sticky, mga kapatid. Bakit po ayaw po nila or hanggang ganun lang po sila na ididemanda daw po ako. Inihintay ko nga eh. Ang tagal naman, Danya Rason. Idemanda mo na ako. Inihintay ko talaga na idemanda mo ako. Hindi po mangyayari yun. Opo, Bubuo talaga siya. po mangyayari. Bakit? Kasi po lalo po Opo. mapapahiya. Tsaka, lalo siyang guguho. Mababawasan, mag-aalisan yung miyembro niyang malinaw. Kasi, alam niyo, yung mga miyembro na yan, matatalino yung mga yan. Matatalino yung mga yan. Alam nila sa kalooban nila kung sino nagsasabi ng totoo at mali. Hindi po gagawin yun ni KDR, Brad. Hindi gagawin yun. Maniwala kayo. Habang buhay tayo dito magla-live siya, habang buhay maglalakbay. Ay, naku si Sticky. Abangan mo kung malapit nang lumabas yun. At malapit na ring mag-expose. Naku, si Sticky, pagkaya na mag-expose, ewan ko lang, magtago na sila kung saan sila po pwedeng magtago. Pero kahit saan sila magtago. Sa batas kasi naman, walang nakakatakas eh. Sa batas, lalo't mga Brad, akala lang natin minsan walang ngipin ang batas sa mga wala, lalot, ewan ko lang ha, lalot ang mga usapin dyan ay tungkol sa mga properties, mga pag-aari, walang basta nakakaalpas dyan. Kaya nga po, inano yan eh, maski nga politiko ngayon, Brad, inaano ngayon yung mga pag-aari, alam na nila ngayon, kahit saan ilipat mo yan, natutukoy nila yan, nate-trace po nila yan, Brad. Oo. Parang lupa, Brad. Parang lupa, malaking lupa, ektarya, yan, nate-trace yan kung saan yun galing, kung paano nagpasalin-salin. Opo. Na na nga po yan eh, na kahit title na sa'yo, Brad, nawi-withdraw pa eh. Halimbawa, ako, kinamkam ko yon, wala akong katunayan kung bakit ko na-acquire yon. Brad, may batas na ngayon nakukuha. Nakukuha kahit naka-title na siya. Hindi na nakakaano ngayon po, opo. Hindi na po, baka siya, wala siya dyang alpas. Ay. Hayaan yung nasa abroad siya. Hayaan niyo siya yung naglalakbay. Habang kayo nagla-live, yung mga tupa, mga nakangangala sa inyo, nakikinig na. Ay, naku, sabi ni Brother Ernesto Toernes. Hello, may ngipin ang batas kaso pustiso nga lang. Ay, naku. Hindi, kung sigurong batas ng Pilipinas, po pwede pa yung pustiso yung ngipin niya. Pero yung batas ng ibang bansa, naku. Ay, hindi po pwede. Sa abroad, Opo. hindi po pwede. Matalo sa abroad, di pwede. Opo, si Sneaky. At naku, sabi ko nga sa'yo, sa'yo, si Sneaky, magtago ka na, Danya Rason, kung saan ka po pwede magtago. Hindi Itago mo na pwede. mo. Danya Rason, ngayon pa lang, mag-ayos na kayo ng dokumento. Kasi kahit magtago kayo sa anumang bansa, kayo po pwede magtago. Bakit, Brad? Ano sa palagay niyo? Anong case, Brad? Ay, hindi ko yan po pwedeng i-disclose dahil alam ko naman, Brad, may mga bagay na hindi dapat sabihin. Pero kukulitin kita mamaya after. Joke. Hindi ko rin po pwede. Alam ko naman yon, may mga bagay na hindi dapat na sabihin, Brad. Papa-shoutout sa iyo. Sino po nagpapa-shoutout sa akin dyan? Wala akong nakikita dito. May may consultation. Teka, maganda sinasabi nito. Si Maria Go, may consultation naman daw po with KNP, sabi ng isang manggagawa. Wala na lang daw po sa buong kapatiran dahil may... parang alam ko to. Totoo to. May consultation nga daw, puro KNP lang daw. Oo, narinig ko to. Hindi consultation yun. Gago ka ba? Gago ba? Gago nyo ba kaming mga kapatid? Ang consultation nasa harapan ng kapatiran.
Narinig ko to dati. Nagtatanong Yun, ako. closed door meeting ang tawag doon. Bugok. Mm, Ginagago nyo yung mga kapatid. wala naman kayong aasahan dito sa pamamahala nito. Hindi Ibang kapatid. consultation ang tawag doon. Closed door meeting yon. Eto, teka. Sino to? Ako po, ano yun, nagpapashout para matiwalag. Sino nagsabi nito? Si Darwin Corpus, puot ang nasa puso nyo. Oh, yung tugmuul mo sa pader. Ikaw alam ko ikaw ay ay nako, diyan mo ako hindi madadalihan. Ako, alam ko ikaw ay kahit sabi ko sa iyo, kahit manggulo ka diyan at kahit ano sabihin mo, yung pinagtatanggol mo, hindi lalabas 'yan. Correct. Tama. Hindi lalabas At 'yan. saka Hello. bakit kakatuwa ang mga sisiw ang nagtatanggol doon sa sa kanilang hinain. Inahin. Tama po ba? Hindi kasi syempre, Brad, kasi ganito 'yan, may panatiko kasi. Kasi mahirap tanggapin sa sarili na itong si KDR na kinikilala kong sugo ngayong panahon to, hindi nila yan matanggap Brad mahirap sa kalooban ko na, alam mo, ako yung panatiko, mahirap sa kalooban ko na tanggapin na, ay, mali palang ginawa nito, ito pala yung balbal, ito pala yung tarantado. Mahirap yung tanggapin sa kanila, kaya Brad, sila magtatanggol niyan. Kahit alam nila na, basta sila matitira dyan, mga panatiko, Brad, ang dyan. Iyaan nila yan, pagtatanggol nila yan, ganyan po ang gagawin ng mga yan. Tapos habang naman yung inahin dito, gala doon, gala dito. Masarap ng buhay no. Oo, napapakalipakusan yan. Ano po, Sneaky? Ang sarap ng buhay, Brad. Ay, opo. Kasi Buhay. nagta-travel siya. Opo. 16 yata, 16 po siya yung schedule niya sa sa Canada Opo. Bakit naman ang haba? Nikki, 10 days. Nikki, maibalita ko lang. Nakuha ko na yung resident ID ko. Salamat sa Diyos. Oo nga, parang ano yan, resident ID. Parang ano yan, parang, may mga ganyan po sa abroad parang din, resident ID. Ano po may expiration? Ano po, yung initial for 1 year. Tapos, re-renew mo, magiging 3 years. Tapos, Oo. yung third renewal, pwede ka ng, yung fifth year mo, pwede mo nang papalitan yung, citizenship. Pwede. Kumbaga yan, going to citizenship yan, Brad. Opo. Ang galing. Pero wala po kayo binabayaran Wala. dyan sa mga ganyang bagay. Ang nagbabayad po yung employer. Hindi katulad sa London, may tinatawag ng home office, dadaan ka sa abogado, mga ganon. May mga ganon kasing process sa London. Opo. Opo. Kasi gawa ng Brad, kasi yung aking legal na husband, bagamat hiwalay kami doon, kasal naman ako doon. Pwede kasi ang alam ko may nagturo po sa akin, pwede po kasing akong umapil para magkaroon din ako ng papel. Kaya lang ayoko. Saan po? Sa UK. Ba't hindi kayo appeal? Bakit ano po? Bakit hindi po kayo mag-appeal? Ay, ayoko po. Ayoko po sa abroad mamuhay. Hanggang lang po ako siguro, hanggang mga papunta-punta lang. Pwede pa ba magtrabaho doon? Po kayo mamuhay doon, at least meron po kayong citizenship po doon. May Hindi, ayoko nga po. Gusto ko lang po magtrabaho ng 6 months, pwede po yun. Sa akin kung gusto ko. Okay. Pero ayoko po maging residente. Okay. Ano? Sana all. Ano po? Sana all. Ayoko. There's no place like home. Ay, tama po. Pero ngayon po, alam niyo po sa totoo lang, kahit gustong-gusto ko po syempre, yan po ang po natin, kinamulatang bansa. Yung pong ating mahal na bansang Pilipinas. Kaya lang po, yung pong itong huling ginawa sa akin ng Pamilya Rason, sinumpa ko na po ang Pilipinas. Kaya nung pong umalis ako, documented po yung pag-alis ko sa Pilipinas. Dinocument ko po na nangako ako sa sarili ko at nanalangin ako sa Panginoon na hindi na po ako aapak uli sa lupang Pilipinas, sa lupang tinubuan ko. Dahil Pinadyan naman kayo
Okay na naman po kayo dyan, naandyan na naman kayo. Maigi nga, maganda nga po yung ano nyo, going to ano pala yan eh, citizenship yung ano Oo. nyo. Kasi hindi, kasi ewan ko, hindi po kasi talaga ako maano sa mga pag-abroad-brad eh. Ayoko mo magsalita ng tapos, baka nga isang araw doon na ako. Pero, basta yun ang masasabi ko ngayon. Basta gusto ko dito. Mahirap brad magsalita ng Opo, tapos kasi nga ako ngayon may tama, tama, tama. may ano, mahirap. Mahirap. Maganda nga po yung inyong ganyan, maganda. Going to, ano yan eh. Kasi sa London, marami kang babayaran eh. Dito Talagang, po, dito po ang nagbabayad yung okay. Doon po kasi iba. Kasi doon doon po nakakauwi at 10 years after, 15 years. nagulat nga po ako si Sneaky kasi chinat ko yung employer, yung boss ko kagabi. Kasi yung Ah, ay pala, ayaw niyang pumayag. Tapos sabi niya, nakiusap na lang ako sa kanya, bigyan mo na lang akong bakasyon na kahit 5 araw lang. Sabi ko, opo. punta ako sa sa doon sa syudad. Sabi niya, ganyan, ganyan. Eh, lumabas yung makuha natin yung ano mo, yung resident ID mo. Ah, sa web, pwede kunin yung resident ID ko. Sabi, so, wala pa siya. Wala kasi, may lakad siya eh. Hindi pa siya, 2 gabi na siyang hindi umuuwi. Chinat ko kagabi, sabi ko, matutuloy ba tayo bukas? Di siya nagre-reply. Tapos ako naman, maaga akong nagigising kasi, gumayak na ako. Pagbaba ko, ano na ako, nag-aayos-ayos na ng paunti-unti dito. Biglang may bumubus ng sasakyan. Opo. Pinasundo niya ako doon sa kaibigan niya. Ayun. So, yan ako, ganito sa immigration office. Opo. Ang galing ah. Opo. Ano nga, at nung hito ako kasi nagmamadali yung driver. Yung daan ni sigsag. Talagang pumikit na ako, hindi ko na kaya. Ilang beses kaming nag-stop kasi nagsuka ako ng nagsuka eh. Aba, minsan sa ano yon, sa ulo yon, Brad. Oo, masakit nga yung ulo ko kanina. Kasi hindi ko nga nung pauwi, doon na ako medyo naginhawaan. Ibig sabihin, Brad, ano, forever ka na dyan, hindi ka na makakauwi ng Pilipinas, ganun. Hindi po natin alam. Siguro pagkaiba na yung passport ko, hindi na nila ako kulong. Kahit umuwi man ng Pilipinas kasi ipagtatanggol ako ng bansa na kung saan ako citizen. Oo. Oo, ang ano nyo, ang tawag yun, jurisdiction. Exactly. Yung Exactly. jurisdiction, wala silang, hindi kayo magagalaw dyan kasi gawa ng jurisdiction. Ibang nakakasakop sa inyong batas. Opo, tama. Galing yun. Kaya alam mo, May Danya Rason, hirapan sila. opo, Sis Diggy. Kaya sabi ko nga, Danya Rason, mag-isip ka muna kasi sa mga mga akbang mo. Isipin mo na, bago mo ilalabas sa bibig mo, ito ba, mapapakinabangan ba ng mga nakikinig sa akin? O wala ka na talagang isip, Danya Rason? Kung ano-ano na Ano lang bang, ang alam mo eh. Kaya tingnan mo, lahat babaon sa kahiyan. ano lang po yun, sabi lang niya po yun, wala yung pwedeng ihakbang. Kasi alam niya naman ng mga totoo mga sinasabi niyo. Wala yung ihakbang, sabi lang niya yun para malaman ng mga miyembro, mapakita niya sa miyembro na may gagawin siyang hakbang. Pero totoo hindi mag-aano yun, Brad. Merong Hindi nga makalutang. si Brad Ronnie Key Point de Rosario, sabi niya, consultation. At nangyari kinabukasan na lumuklok si Moises upang hatulan ang bayan. At ang bayan ay tumayo sa balibot ni Moises mula sa umaga hanggang sa hapon. Exodo 18:13. Hoy, mga bugok kayong mga manggagawa, mga tangang mga manggagawa, mga tangang KNP. Ayan ang consultation nasa Exodo 18:13. Yung ginagawa ni Brother Eli, yun yung consultation. Hindi yung ginagawa nyo ngayon. Anong consultation? Closed door meeting yan. Mga bobo. Dapat sila,
Brad, dapat sila na pinapakonsulta natin eh, no? Oo, baka may sayad na sa utak. Dapat sila na pinapakonsulta natin, Brad. Hindi Tama. na alam, wala na nga sa ano eh, parang hindi na sila nag-guide. Alam mo, Brad, sa totoo lang, hindi naman sa pag-ano, kung talaga may espiritu yung mga yung naggagabay, hindi ganyan yan. Correct. Kasi parang pinababayaan na sila ng espiritu eh, kung anong gawin nila. Nakalagay yan sa Biblia eh, ang masama ay magpakasama na. Parang pinababayaan na sila. Oo. Wala nang nag-guide sa kanila. Wala na. Kaya tingnan mo, Sis Nikki, sila nagkukonsintihan, nagbababuyan. Mm-hmm. Biro ikaw, Sana Jex po. Blata. May asawa ka, 2 yung anak mo. Pareho pang babae. Tapos, kakanaisip merong asawa din na meron din 2 anak. O yan, nagbigay na ako ng clue ha. Sino yung ina ni Jex Blata na may asawa at 2 rin yung anak? At saka, Nagbigay na Brad, ako ng... hindi na siya kinikilabutan. Di ba pianista yung kinukwento nyo na yun? Opo, pianista ni Daniel Rason. Tapos pianista, nandoon siya sa pulpito, hindi siya kinikilabutan. Nagagano siyang, naglilingkod siya. Tapos ay, kaya nga wala nang Diyos dyan, Brad. Ay, totoo naman. Alam nyo yan. Tapos sasabihin ninyo, tatawa-tawa ka, Rodel Mangiliman. Tumawa ka sa araw ng pag-uukom, tatawanan ka rin. Sabi ng Biblia. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng kanilang kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang kanilang takot ay dumarating na parang bagyo. Pagka ang kanilang takot ay dumarating na parang ipo-ipo. Tatawag Kasi, sila sa akin, di ako makikinig. Sabi ng Biblia. Sabi ng Panginoon. alam mo kasi, Brad, may nagbanggit, hindi to MCGI ha, hindi ko nababanggitin. Hindi siya naging MCGI. Basta wala siya. Ang sabi niya kay KDR, sabi niya, nung namatay si Brother Eli, si KDR daw parang kambing na nagwala. Oo, hindi siya MCGI, hindi siya MCGI kasi napapanood lang niya doon sa mga may napapanood yata siyang yung parang prayer meeting or worship na nakikita niya sa social media. Opo. Ngayon, sabi niya, yun, parang kambing na nagwala na simula nung namatay daw si Brad Eli. Parang ginawa niya na yung gusto niya. Para na nagpakita lang siya ng kaplastikan kay Brad Eli. Correct. Oo, Tsaka siya, nagpakita lang siya. po siya mismo, hindi sang-ayon doon sa circular. Original sign mo pa, tsaka ni Brother Eli. Tapos, original sign mo, buhay pa si Brother Eli, patago kang nagmomotor. Hindi ba totoo? Di tanungin niyo si Brad Mar, si 16, yung CIS, yung dating asawa ni si Pinky. Tanungin ninyo, siya kasi yung security guard doon sa bahay sa Labista. Hindi ba totoo, Brad Mar, na nagmomotor yung amo mo, yung si Daniel Rason? Buhay pa si Oo, Brother nagbumotor Eli. daw. Oo, Opo, nagbumotor nga daw yan. opo. Sinungaling itong si Daniel Rason na to eh. Kaya Tatakdim. Daniel Rason na to, ano na ako nung sabi ko, di ba, bawal. Ang iniisip ko naman, kung siya yung mangangaral, bala siya, alam niya yung ginagawa niya dapat. Kaya, Ayun, Brad, na sinasabi ko sa inyo, Brad. Yung mga sinasabi niya, hindi lapat sa kanya. correct. Sabi ko nga doon sa post ni Brother Onat Florendo, meron siyang pinost eh. Sabi ko lahat ng sinasabi niya, boomerang effect sa kanya, bumabalik sa kanya lahat ng sinasabi niya. So, Magsalita ka lang, iinom lang ako at iihi. Opo. Yung aking mga fans, teka, babasahin ko inyong mga si Pot Jopo, takot po siyang mabulgar ang baho ng pamilya niya. Oo nga sobrang kasi naman siya. Eto si Sep Aranza, takot lang niya, matakaw da lobo. Habang buhay din, ang patarget. Oo nga, habang buhay na nga. Si Miguel Pascual, kapag dinimanda ka niya, mahalungkat lahat ng baho ni Boy Patong. Boy Patong na eh. Si Ernesto Tuernes, hello, may ngipin ang batas, kaso pustiso nga lang. Wilfredo Abella Raplisa, si Sneaky, pa-shoutout pangalan ko para matiwalag na ako. Ano ba, hindi ka pa ba natitiwalag? At paulit-ulit na yan, ha? Ito pa. Si Anaya, yung batas ng ibang bansa naka-vinis daw. Naka-vinis daw.
Tawag dito, Ernesto, Sir Ernest, kaabang-abang yan. Yan na, hello. Kailan po ang face reveal? Hello. Ay, nako, walang face reveal. Kahit anong mangyari, wala. Ano to? Sino nagsabi ng face reveal? Si kapatid na Ernesto. Kanina nga eh, muntik nang makita yung mukha ko eh, kasi isang cellphone yung gamit ko. Na-open yung camera. Hinarap ko nga doon sa bahay. Eto, matakaw na lobo. Consultation na walang kibuan ang tawag doon. Mali ka dong. To, yung pakinabang as usual, kaya ipagtatanggol. Ay, grabe, no? Wala. Nakakatuwa tong ating... Ako nga, basta na lang ang ginanon eh. Basta na lang ang tiniwalag eh. Nakakatuwa naman tong mga worker na to. Oy, mga worker na mga wala din kayong kwenta. Titibay din ang mga mukha nyo. Hindi naman lahat, no? Kung mga pa-epal-epal nyo dyan, wala na kayong mga espiritu diyan. Umuwi na lang kahit mamahaw. Ito pa, teka. Sino pang magpapa... Yan ba ang tawag sa mga taga-UK? Ano to? Ukrainian ba? Sabi ni kapatid na Ernesto. Ukrainian ba ang tawag sa mga taga-UK? Hello? Mga taga-London, loan doon, loan dito. May nagsasabing face reveal. Naku, hindi mangyayari yan. Kahit kailan, hindi nyo makikita yung pagmumukha ko. Na-face reveal ka na kanina si Sneaky eh. Hindi. Hindi nakita, hindi. Hinarap ko sa bahay. Ang puti mo nga pala.